Mga kapatid Islam, unang-una tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Yawmul Jum'ah na ito. At hindi lingid sa kaalaman natin, ang Yawmul Jum'ah na ito yung unang Friday sa buwan ng Shawwal. At kamakailan lang tayong iniwan ng buwan ng Ramadan. Subalit, hindi nakakalungkot sa isang mananampalataya na siya ay iwanan ng buwan ng Ramadan, na ito ay ginawa niya ang dapat niyang gawin sa buwan ng Ramadan. Higit sa lahat ay humingi siya ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nakakalungkot na mangyari sa atin ay lilisanin tayo ng buwan ng Ramadan, subalit nasa atin ang pagsisisi natin. Sobrang pagsisisi natin dahil hindi natin sinamantala, hindi natin ginawa yung best natin sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid Islam, lumipas ang buwan ng Ramadan, subalit yung biyaya ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ito ay hindi pinuputol ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit na tayo ay iniwan ng buwan ng Ramadan. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man sama ramadana thumma atba'ahu sita min shawwal kana kasiyamid dahr. Rawahul Muslim. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kung sino man anya ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan at pagkalipas ang buwan ng Ramadan ay kanyang sinundan ng 6 na araw na pag-aayuno o voluntaryong pag-aayuno sa buwan ng Shawwal, kabilang sa gantimpala niya o gantimpala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kana kasiyamid dahr. Ang katumbas niya ay para niyang pinag-ayunuan ang buong taon. Subhanallah. Ito yung patunay mga kapatid na kahit nalinisan tayo ng buwan ng Ramadan, pero yung gantimpala na ipinagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya sa Kanya, tunay na ito ay hindi pinuputol ni Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine natin mga kapatid, nandito tayo sa buwan ng Shawwal, meron tayong 6 na araw na pag-aayuno natin, na kapag ginawa ng isang tao ang 6 na araw na pag-aayuno sa buwan ng Shawwal, hindi lang yung buwan ng Ramadan ang makakamit niyang kanyang gantimpala, bagkus 1 taon ang kanyang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kondisyon na siya ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ngayon kung ang isang tao ay hindi siya nag-ayuno sa buwan ng Ramadan at doon lang siya nag-ayuno sa 6 na araw na without any valid reason, paano kaya makamit ang isang tao yung 1 taon na gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Hindi makakamit ng isang tao yung gantimpala na katumbas niya ay 1 taon, sapagkat hindi niya pinag-ayunuan ang 1 buwan sa buwan ng Ramadan na wala siyang sapat na dahilan para maging exempted siya sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pero sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsumikap siya sa buwan ng Ramadan at paglipas ng buwan ng Ramadan ay sinundan niya ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal. Ito yung sunnah, ang katumbas niya kay Allah subhanahu wa ta'ala para siyang nag-ayuno ng buong taon. Mga kapatid Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga pagsumikap natin sa buwan ng Ramadan ay pagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat may mga komentary ang mga ulama natin na kabilang sa palatandaan na yung mga ibada natin sa buwan ng Ramadan na ito ay tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay masusundan pa natin ng panibagong ibada o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang komentary ng mga ulama natin, kabilang sa palatandaan na tinanggap yung fasting natin kung ang isang mananampalataya ay magbubunga sa kanya ang pagdating ng buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, nung dumating ang buwan ng Ramadan sa kanya ay naging blessing sa kanyang buwan ng Ramadan dahil nagbigay ng reminders ang buwan ng Ramadan sa kanya, nagpaangat ng kanyang pananampalataya, nagpaalala sa kanya tungo sa pagsamba o takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, pag-iwas sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa mga ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ganun ang katayuan ng pananampalataya ng isang Muslim, tiyak na tinanggap sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-aayon, sapagkat nagbunga ito ng kabutihan sa kanyang pananampalataya. Kasi kung ilang beses man dumating sa atin ang buwan ng Ramadan, ilang beses man tayo makapagsagawa ng Salatul Eid, kung wala pa rin pagbabago yung pananampalataya ng isang tao dito pa lang sa mundo, marirecognize natin na hindi nagbibigay ng magandang bunga ang pagdating ng buwan ng Ramadan sa kanya. Isa yun sa pinakamatibay na pananaw ng mga ulama natin
natin, kung makakabuti sa atin na improve natin yung pananampalataya natin sa paglipas ng buwan ng Ramadan sa atin, nangangahulugan unang-una tinanggap ang pag-aayon ng isang tao at nagdudulot ng magandang bunga sa kanyang puso o sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. In short, nag-improve ang kanyang iman kay Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing dumarating ang buwan ng Ramadan. Kasi ang nakakalungkot, sa halip na paangat ang pananampalataya ng isang tao sa tuwing buwan ng Ramadan, ay pababa ng pababa. Yun ang nakakalungkot na mangyari sa isang mananampalataya. Sa halip na sinasamantala ang buwan ng Ramadan para paanghatin niya, paramihin niya ang kanyang mga ibada at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas lalong bumababa ang kanyang pananampalataya, mas lalong tinatamad siya sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangahulugan na hindi nagbigay ng magandang bunga sa kanyang puso o sa kanyang pananampalataya ang buwan ng Ramadan. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan pa natin ang mga susunod na buwan ng Ramadan. Hindi lang itong paparating na Ramadan o sa 1447, kundi sa marami pang buwan ng Ramadan na dumating sa atin, kasamang mga mahal natin sa buhay, sa pamilya natin, at maging dahilan nang sa gayon ay ma-develop, mas lalong umangat ang ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.